Hello again, collective. Welcome po uli sa panibagong reading po ninyo. Kaninong energy kaya yung mapipick up natin during this reading? Okay? Kung dadaan sa inyo itong reading na ito, baka para sa inyo po yung mga messages na nandito. Okay. Take only what resonates, kunin lamang ano po yung mga energies na mga energies or messages na maaari lang makatulong sa situation ninyo. Hello po nga pala, kung nga po pala si Teen, Purple Teen and Teen Arcana na may mga check sa dulo. Pag walang check, hindi po ako yun. Be careful. Nakita ko tong card na to and my intuition is telling me na do not let your guard down during this moment. Okay? Wag basta-basta magtitiwala. Or, alam mo yun, hindi naman masama na magtiwala tayo doon sa mga tamang tao. Pero yung masyado kang matiwala, no? Minsan kasi ano yun parang vulnerability mo yun. Entry point ba? Entry point ng mga tao or mga energy vampires na maaaring mag-take advantage sa'yo. Okay? So, i-filter mo pa rin which ones, no? Yung mga katiwa-tiwala lang na pwede mong papasukin sa buhay mo, sa circle mo, sa energy field mo, sa bahay ninyo, sa finances mo, no? In wherever part ng situation mo nag-a-apply yan. Okay, nakakakita naman ako ng progress or growth with the Knight of Pentacles, but hindi siya ganun Sorry naman kung nahulog yung mic ko, baka nabingi kayo nung nahulog, narinig ninyo. Sabi ko nga, nakakakita naman ako ng progress with the Knight of Pentacles. Kaya lang, maaaring hindi kasi ganun kabilis yung pag-usad, no? Since ito ay si Knight of Pentacles. With the Ace of Swords reversed, I think mahihirapan kang malaman yung katotohanan pagdating dito sa particular situation na tinutukoy ni Ace of Swords, no? Maaari rin na mahirapan ka na ma-analyze mo yung situation, maaaring mahirapan ka na makahanap ng solution pagdating dito sa situation na ito. Kung ano man yung situation na pinapatungkulan ng Ace of Swords reversed. Ngayon, if you are dealing with someone, no, maaaring itong person na to is hindi siya truthful, honest sa'yo. Maaaring yung mga sinasabi niya, kasinungalingan, half-truth. Okay? Kung nag-aantay ka ng breakthrough dito sa situation na to, sa tingin ko wala pa Pwedeng wala pang improvement, wala pang pagbabago, yun nga, sabi ko nga kanina, pwedeng wala pang solution dyan. Sa ngayon, kasi ang pagbabasihan natin ay yung mga energies na napipick up ng cards sa ngayon. Ang as an advice, Knight of Pentacles, sinasabi niya na kasi si Knight of Pentacles naman, consistent naman siya di ba? So, yun naman ang importante.
Hindi naman importante kung gaano kabilis, gaano kabagal, ang importante kumikilos. Ang importante yung pagiging persistent, no? Okay, may nafe-feel ako dito with the 9 of Wands reversed also na ano yan baliktad kasi siya Ang feeling ko diyan pwedeng, yan, particular kung meron kang hinihintay, no? Maaaring iba sa inyo, baka sa katagalan ng paghihintay ninyo, alam mo yun, parang maaaring nakakaramdam ka na pwedeng, ano ba, susuko ka na ba? Napapagod ka na ba dun sa paghihintay mo, no? Kasi for me, this is the card ng on the verge of giving up, no? But the advice always with the 9 of Wands is, since 9 is close na sa pagiging 10, which is completion, ang advice dito is na mahuhugot ko siguro para sa iyo konting kembot na lang Alam mo yun, minsan kung kailan susuko na tayo, dun darating yung hinihintay nating tagumpay or etc. No? Andun lang yung pwedeng nandun lang kasi yung exhaustion, alam mo yun, nandoon lang yung possibility na baka mainip ka, mapagod ka. Pwedeng ganun. Chariot is Cancer energy. Kung meron mang Cancer energy ka sa iyong chart or kung sino man yung person na kaharap mo, ka-deal mo dito sa situation na to. Ayan no. Nakikita ko kasi may mga challenges talaga with the 7 of Wands. Pero nasa sayo kasi kung isusuko mo talaga yung laban Oh. Para sa iyo ba, is this something na worth it? Para ilaban mo, igapang mo, para magstay ka dyan. O, ikaw ang makakapagsabi nun. Kasi sabi ko nga, depende yan sa determination mo Depende yan kung hanggang saan yung kakayanin mo with the 9 of Wands and hanggang saan yung tapang mo, yung lakas ng loob mo na ipagpatuloy itong laban na to. And by the way, the Chariot card appeared reversed, no? Reversed position si Chariot. Pag nakatayo kasi itong si Chariot card mo, hindi wala na akong questionin doon kasi pag nakatayo yun, ibig lang sabihin nun, yun yung determination mo Kasi the Chariot talks about determination natin lumitaw siya ng reverse position. Lumitaw ng reverse position ng 9 of Wands mo. Although lumalaban pa rin naman ng hindi matitinag si 7 of Wands upright. May tendency kasi talaga na mag-back out ka. Alam mo yung may tendency na hindi ka na maghintay out of exhaustion or out of yung boredom, no? Kung boredom man yung reason. Pwede kasing magbago rin yung isip mo, no? Whether kung i-continue mo pa ba to or hindi na. Sabi nga nila, talo pa ng pagong sa karera yung mga mas mabibilis. Kasi ang pagong persistent siya. Mabagal siya pero umuusad siya. Usually, na-underestimate natin siya, no? Pero, ang importante nga sabi ko doon, kahit na slow and steady, progress, growth, at yun yung importante. Yung pagiging consistent So, yan, if this is a career or personal na, personal goal, I think, maaaring mabagal yung progress mo pagdating dito sa bagay na to or project na to, whatever, or situation na yan. Pero nakikita ko naman na as long as na magpupursige ka and magiging persistent ka, hindi naman imposible na ma-achieve mo pa rin yung goal na yan or yung success na yan.
or ma-achieve mo yung gusto mong destination na mapuntahan. O ano man yung gusto mong marating na yan. Place man yan or status sa buhay mo. Nakakakita rin nga pala ako ng mga trade-offs dito, by the way, since lumilitaw si Six of Pentacles, no? So, alam naman natin, parang pag sumakay ka sa, sa boat, do, di ba may ferryman doon? Syempre, para itawid ka niya, doon sa ilog, kailangan mong magbayad ng pamasahe mo. So, yun yung tinutukoy ko dito na may mga trade-off. No? Minsan, kailangan natin ng, ng ticket ng puhunan. Or minsan, kailangan nating mag-effort para doon sa bagay na gusto nating makuha. No? Kasi, wala naman talagang bagay na free. Hindi lang yung nag-a-apply sa panahon ngayon. Kahit nung unang panahon, kung gusto mong sumikat, kung gusto mong maging successful, kung gusto mong sumeksi, kung gusto mong magka-jowa, alam mo yung lahat yun, may may pupuhunan ka eh. 'Di ba? Yun yung sinasabi kong trade-off dito. Okay? So, halimbawa, gusto mong matuto ng bagong skill. Isa-sacrifice mo yung time mo para mag-aral, para makuha mo yung diploma na yun, para makuha mo yung skill na yun, yung certificate na yun, o yung kaalaman na yun. Kumbaga, meron at meron tayong iti-trade off. Yun yung nafe-feel ko rito. This is something na meron kang kailangan gawin, ilabas, ibigay, no, i-sacrifice, whatever, para lang ma-achieve mo yung bagay na yan. Pero kasi ang maganda with the Six of Pentacles, kung ano man yung ilabas mo dyan, feel ko lang is may return. So parang feeling ko, hindi naman magiging wasted if ever. Ano man ang i-give out mo dyan, ano man ang i-sacrifice mo, kasi nafe-feel ko na may babalik yan ng divine sa'yo. Material man yan, hindi, no? For some of you, pwedeng pera yan na babalik. Yung iba rito, kung halimbawa na meron kayong particular na lugar, destination, gusto nyo marating, lumilito kasi ngayon si Chariot in reverse. So, pwedeng hindi nyo pa marating yan sa ngayon. Pero, kasi nga, nakikita ko, pwedeng mabagal yung progress, no? Pero hindi naman ibig sabihin nun na, mag-give up ka na lang agad, abandonahin mo na lang ng ganun na lang kadali, o ano man yung goal mo na yan, or gusto mong gawin, mapuntahan, marating. Okay? So, feeling ko lang, consistency, patience, and determination will get you doon sa destination na talagang gusto mong marating. May it be place, status, o kung ano man. When it comes to love, tingnan natin kung anong nakikita. Nakakasense ako ng communication dito. Pero feeling ko lang, kasi itong person na to, parang nahihiya siya or pwedeng hindi niya masabi yung mga gusto niyang sabihin sa'yo sa ngayon. Pero nakikita ko na magkakaroon ng changes or movement pagdating dito sa connection ninyong dalawa Siguro ito yung person na ewan ko, nafe-feel ko parang ang bilis ng
ang bilis ng naging attraction sa isa't isa sa inyo. Tsaka itong person na to, ewan ko, parang cautious. Ang nafe-feel kong energy sa kanya is cautious or maybe playing safe. Andun yung feelings, nandun yung interest niya sa'yo. This person might be thinking of you. Kaya lang parang hindi siya ganun ka-open pa sa ngayon para pag-usapan yung mga bagay na yan or para sabihin sa'yo yan, i-express yung mga yan, no? Mga thoughts or feelings niya. Pero definitely nakikita ko, one of these days is magkakaroon ng communication dito. Wow, King and Queen of Swords, divine counterparts yan mga yan, dear. Baka pareho kayong air signs or pareho kayong maraming air signs sa chart, no? Although may lumitaw din naman na water or fire or cancer. Pwede. Pareho kayong matalino, pareho siguro kayong intellectual. No? Yung mga ano kasi air signs is intellectual sila eh. Ayaw nila yung mga nonsense na usapan, alam mo yun. Sila yung mga tao na nai-inlove sila sa talino, sa laman ng utak, hindi sa looks. Hindi sa mababaw na aspeto eh. More on the intellectual side. Doon sila naa-attract na si sexihan. Okay? So, para sa kanila, yung stimulating na conversation is yun. Yun yung nakakapag usap sila ng mga ideas, etc. Okay. So, sa tingin ko lang, pwedeng kung itong person nakakonect mo, pwede rin namang fresh lang, bago pa lang to, pwedeng nagsisimula pa lang kayo sa getting to know each other, talking stage, since lumilitaw naman dyan si Page of Cups, no? Kumbaga yung tipong nagsisimula pa lang, nag-unfold pa lang naman yung connection ninyo. Pwede rin ganun. And maybe, sa tingin ko, this will progress pa eh. Kasi nakikita ko na yung from page is transitioning into Queen and King of Swords, which is yung divine counterparts na matured na yung mga energies, no? But right now, nakikita ko pwedeng nasa beginning stages pa lang kayo netong person nakakonect mo. Ayan nga, since lumitaw din naman yung 8 of Wands, pwedeng pa lang naman kasi kayo, talking stage. No? Kumbaga, hindi pa masyado pang hilaw or too early to tell pa. Wow, 2 of Swords. Hindi niya alam kung ano yung next approach na gagawin niya or next move. Yes, with the 2 of Swords. Pwedeng feeling stuck din itong person na to sa'yo. Stuck siya sa'yo. And pwedeng, ewan ko, pwedeng nalilito siya, pwede rin naman naguguluhan yung isip niya, hindi niya alam paano yun niya sasabihin or paano yung next move na gagawin niya. 8 of Swords, Hindi ka maalis sa isip niya, dear. Promise. Ang mga swords kasi is about, pag-iisip, mind. Laman ka lagi ng isip nito. Oo. Stuck siya sa'yo. Unable to move forward, hindi siya, alam mo yun, hindi niya alam kung paano niya sasabihin, yung gusto niya sabihin, yung lakas ng energy ng mga pages dito. Pwede rin namang may energy ng mas bata rito. Hindi siya makawala sa situation niya ngayon. Kaya siguro. And pwedeng hindi rin niya rin kasi masabi sa'yo yun. Kasi ang lakas talaga ng energy na nakabind siya, tas blindfolded siya, no? Hindi siya makaalis makatakas sa situation niya right now. Baka yun yung blockage sa inyong dalawa. Kaya siguro, hindi rin niya masabi sa'yo lahat ng mga bagay na iyan. Okay? So far, yan po yung ating reading for today. And,
maging updated po kayo by subscribing or following. Yan. Love you all. Godspeed, babush.